Meron na tayong aabangan newscaster. No? Sa channel ano ba? Anong channel ba bubuksan natin? Channel 101. At sino ba mga graduate natin? Wala na, isa lang. Okay, praise the Lord. So, congratulations, Debbie, no? Ang ating mga karunungan ay gamitin natin para sa kalawalatian ng Diyos. Now, mga kapatid, listen carefully. There is no such thing as useless and unproductive members of the kingdom of God. In short, walang inutil na membro ng kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka inutil. There is no such thing as useless or unproductive members of the kingdom of God. If you and I believe that we are members of God's kingdom, all of us are useful. Lahat tayo ay may pakinabang. Ulitin mo yung sabi mo sa katabi mo, ikaw ay may pakinabang. Wala hong parasites sa kingdom of God. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng parasites? Sino nakakaintindi ng parasites? Ito mga parasites, ang ugali nito ganito. Ang gusto lang nito, makinabang. Pero ayaw niyang pakinabangan siya. Yan ang mga parasites. Hello? Walang parasites sa kingdom of God. Hindi pwede lahat tayo ay makikinabang lang. Kinakailangan tayo ay merong kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapapansin niyo yung binasa nating bahagi ng kasulatan. It talks about the servants who receives from their lords different numbers of talents. Ang nabasa natin ay tungkol sa mga alipin na binigyan ng kanilang Panginoon ng iba't ibang bilang ng mga talento, ng mga husay at kakayahan. Now listen, every true servants of the kingdom of God are useful and blessed. Lahat ng totoong lingkod ng kaharian ng Diyos ay may pakinabang at pinagpala. Sino rito mga pinagpala? Taas ang kamay. Sino rito may mga pakinabang? Taas ang kamay. Yes. Tandaan natin yan mga kapatid. Remember this premise. Tandaan natin itong bungad ng mga pangungusap na ito. As far as God's kingdom is concerned, and you and I are convinced, believing that we are members, legitimate members, lehitimong kaanib tayo ng kaharian ng Diyos, lahat tayo may silbi. Amen? Amen? Regardless of your age, kahit ano pa edad mo ngayon, kahit nung ikaw ay born again, ikaw ay seasoned citizen na, I tell you, meron ka pa rin pakinabang. Kaya ka naliligtas ng Panginoon dahil ikaw ay may silbi. Amen ba? Amen. Kahit ikaw ay physically challenged, kahit ikaw ay physically disabled, ikaw, nung born again, meron kang pakinabang sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi ka ililigtas ng Diyos kung wala kang pakinabang. Hello? Amen. At lahat ng ililigtas ng Panginoon, dapat ipamalas ang kanyang usefulness. Sabihin nga natin lahat, I am useful. I am useful. Very useful. Very useful. Into the kingdom of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit na tayo, mga kapatid ko, ay walang pinag-aralang mataas. O sabihin na natin, unabis, wala talaga tayong pinag-aralan. The fact that you are a child of God, the fact that you are a born-again Christian, you belong to God's kingdom, you are very much useful. Amen. Hello? Amen. May mga tao nga dyan nakapag-aral pero wala pa rin pakinabang. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Are you listening? Amen. Inuunawa niyo ba yung sinasabi ko? Amen. Mga kapatid, every true servants of the kingdom of God are all useful and are all blessed. Kaya huwag mong sasabihin, kawawa naman ako. Huwag mong sasabihin, kumito lang ako. Huwag mong sasabihin, hindi na ako magbabago, hindi na ako uunlad. No! Ito yung sinabi ng awit natin. When God said, it is already done. Amen po ba? Amen. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay aangat ang buhay mo, aangat ang buhay mo, maniwala ka. Amen. Pag sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo, maniwala ka, pasasaganahin ng Diyos ang buhay mo. Amen.
provided that you will allow yourself to be useful in the kingdom of God. Siguraduhin mo lang, kapatid, na ikaw ay kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Kahit wala kang pinag-aralan, kahit mahirap ka, nakatira ka sa umuugang lupa, kahit ikaw ay hindi kilalang tao sa lipunan. Once you avail yourself in the service of the King and in the service of the kingdom, then God's blessings will flow through you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala pong anak ng Diyos na kawawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kawawa. Hindi ka kawawa. Ginagawa mo lang mukhang kawawa ang sarili mo. No? Amen ba? Amen ba? Amen. Dapat bilang Kristiyano, bilang born again, bilang members of the kingdom of God, dapat tama, maayos, eksakto ang tingin mo sa sarili mo. Hindi masyadong mataas, hindi mababa. Sabi mo sa katabi mo, sakto lang. Sakto. Sakto lang. Kung ano lang yung pagtingin ng Diyos sa atin, gano'n natin tingnan ang sarili natin. Never na tignan mo ang sarili mo sa pagtingin mo. Dahil madalas, kahit noong paman, hindi pa tayo born again, most of the time, tinitingnan natin ang sarili natin na hanggang dito na lang tayo. Amen po ba? Wala na tayong magagawa. Hindi po totoo yan. Hello, sa mga taong wala nang magagawa, ang Diyos marami pang magagawa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ephesians chapter 1 verse 3. Ang sabi po ron, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So meaning to say, lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo are blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Kapitin mo sa balikat, you are blessed. Baka natutulog sa pansitan yan. Akala niya ay mahirap siya. Akala niya ay kawawa siya. No, we are blessed. Amen po ba? Amen. Ang pinagpalang tao ay hindi mga tao may pera. Ang mga pinagpalang tao ay hindi mga tao may pinag-aralan. Ang mga pinagpalang tao ay ang mga taong nakipag-isa kay Yesu Cristo. Amen. Amen! Hallelujah! Yan ang mga kapalag na tao. Kaya nga sa Kristiyano, wala nang swerte. Ang swerte, nagpugat lang yan kay Istong. Kailan si Istong? Diba, Istong, huwag mo ilabas ang swerte. Doon nahuso yan eh. Walang swerte sa Kristiyano. Kasi ang swerte, tsamba-tsamba eh. Sa Kristiyano, ang buhay mo sa Diyos ay sigurado. Amen. Kaya walang swerte. Ang kakambal ng swerte ay kamalasan. Pero ang katumbas ng mapalad ay kapagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So in Ephesians chapter 1 verse 3, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, each of us has something to contribute for the advancement of the kingdom of God here on earth. Kung ang bawat isa sa atin na nakipag-isa kay Kristo ay pinagpala ng Diyos Ama ng lahat ng mga pagpapalang espiritual sa kalangitan, anong ibig sabihin nun? Ikaw at ako ay merong maiaambag sa pagsulong ng kaharian ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Amen ba? Amen. Kaya ka na born again kasi ang Diyos naniniwala sa iyong kakayahan na meron kang maitutulong para maisulong ang kanyang kaharian dito sa lupa. Naniniwala ka ba ron? Ang Diyos ang laki ng paniniwala sa iyo. Ikaw, kamusta paniniwala mo sa sarili mo? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta paniniwala mo sa sarili mo? How many percentage? Ilang percentage ang paniniwala mo sa sarili mo? Hello? Are you listening? Amen. 100% dapat. Why? Bakit 100%? Simply because when you are in Christ, you are complete. Amen. Kaya 100% dapat ang paniniwala mo sa kakayahan mo. I can do what? What the Word of God says I can do. I can have what the Word of God says I can have. Maniwala ka kapatid, hindi ka lang pambaryo. Ikaw ay pambayan din. Amen. Amen? At hindi ka lang pambayan. Ikaw ay panglungsod. At hindi ka lang panglungsod. Ikaw ay Yan. Pang probinsya din, siyempre. Pang ibang bansa. Amen ba? Pag hindi mo kayang paniwalaan yan, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, go into all the world.
Dapat paniwalaan mo isang araw kung ilagi mong ilalaan ang sarili mo sa paglilingkod sa karera ng Diyos, isang araw